Para po sa devotion natin patungkol sa saving faith, ibig sabihin po na yung ating pananampalataya, dapat po ito ay tunay at totoo upang masabi natin na tayo nga ay ligtas. At yung tunay na pananampalataya po, meron pong tatlong elemento yan. Una po yung notisya, knowledge, understanding the gospel. Assensus, agreement, nag-a-agree tayo, naniniwala tayo na talagang kaya tayong iligtas ng ating Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus. Mabisa talaga yon. And the death of Jesus Christ is enough to save us. That He resurrected from the dead, that He ascended to heaven, at ang ating Panginoon Jesucristo ngayon ay naghahari na. So, assensus, agreeing with the gospel. And number 3 po, fiducia, trusting in Christ. Ibig sabihin, buong buo yung pagtitiwala mo sa Panginoon na iso-surrender mo talaga yung buhay mo sa Kanya. Now, as promised po, explain ko po sa inyo yung point number 1 sa application, understand the gospel of King Jesus. Now, marami po sa atin, pag tinanong ko, even right now, no, what is the gospel? Yung iba siguro, 10 taon ng mananampalataya, pag tinanong ko, what is the gospel? Baka mahirapang sumagot, no? What is the gospel? Kahit nga yung seminarian siguro, pag tinanong mo, what is the gospel? Pag hindi niya talaga pinagtuunan ng pansin, mahirap din sagutin eh. Now, yung gospel po, of course, may makikita po kayo sa mga sulat ni Apostol Pablo. For example, 1 Corinthians chapter 15, na yung gospel, it has something to do with the life, death, and resurrection of Jesus. Pero mas maganda pag kompleto, no? Life, death, resurrection, ascension of Jesus, that Jesus Christ ascended into heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. Ibig sabihin nun, nakaupo siya sa trono niya ngayon sa langit para makompleto yung gospel natin. No? Now, bakit po ganon? Now, napakalaga nung salitang King Jesus. Kasi ang ating Panginoon Jesucristo ay hari. Nakaupo siya sa trono niya ngayon at siya ay naghahari. Now, pag sinabi natin gospel, ang ibig sabihin po nito ay good news. Evangelion, good news. Ito po ay hindi espesyal na salita na pang Christian lang. Actually, nung unang panahon, yung mga emperors, yung mga military commanders, yung mga generals, yung mga matataas na mga pinuno ng bansa, meron din silang gospel, meron din silang good news. At bibigyan ko po kayo ng example. Halimbawa, nagkaroon ng bagong emperor. Okay? Sa panahon kasi natin ngayon, pag merong bagong halal na presidente, kakahalal lang ngayon, naka-live pa nga, alam natin. Bukod sa maraming mga news, bukod sa maraming mga post sa social media, minsan papanon mo ng live, no? Pag may mga bagong halal o kaya may mga bagong proklama na nanalo sa eleksyon. Now, nung unang panahon, wala naman silang social media. Wala rin silang mga newspaper. So, ano yung means ng newspaper nila? Ano yung kaparaanan para paano sila nagpapalaganap ng balita? Now, ang ginagamit po nila ay mga herald. Herald, mga tao po yun. Isipin nyo na lang, sila may mga torotot, no? Pupunta sa isang town, tapos hihipan yung mga trompeta nila at mga torotot nila at magproproklama sila ng balita. Now, kapag merong isang bagong emperor na, bagong proklama ng emperor, marami pong herald yan. Magpupunta sa lahat ng mga teritoryo ng Roman Empire. Now, isipin niyo po ang Roman Empire sa panahon natin ngayon. Isipin niyo po Italy, tapos yung buong Europe hanggang Israel. Mga 50 nations yan. 50 countries. Noong unang panahon, isang imperyo lang yan sa panahon ni Jesus Christ. So, pag merong emperor na bagong proklama, isipin niyo po mga 50 nations yan, 50 countries yan pinupuntahan, no? Pero syempre iba pa yung geographical, political boundaries nung time na yon. Pero isipin niyo lang, ang daming mga heralds nagpupunta sa mga probinsya at nagpupunta sa iba't ibang lugar. Tapos ipinoproklama yung good news. Good news na meron ng bagong emperor, no? There's a new emperor in town. Now, sipin niyo po si Jesus. Sabi niya sa kanyang mga alagad, okay? You believe I'm king? Okay? Naunawaan niyo ako, hari ako. Umakyat ako doon sa langit at nakaupo na ako sa aking trono. Yung mga alagad niya, alam niyo po anong ginawa?
ipinalaganap yung ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. There's a new king in town. Hindi na yung mga emperor na yan. There's a new Lord, Jesus Christ. There's a new King, Jesus Christ. And He is our Savior. He is our King who died for us. Kaya po kung gusto niyo ng kompletong gospel, life, death, burial, resurrection, ascension, at yung pag-upo ng Panginoong Jesucristo sa kanyang trono bilang hari. Now, kung kompleto yung gospel natin, naunawaan natin na gano'n, teka, kapag nanampalataya ka pala kay Kristo, hindi lang Jesus as a Savior na kaya kanyang iligtas. You also have to believe that Jesus Christ is King. At dahil King siya, dahil hari ang ating Panginoong Jesucristo, the only proper response to that is to surrender yourself under His reign. Kailangan mong magpasakop sa paghahari niya. Kung totoo ang pananampalataya mo kay Kristo, dapat pinaghaharian ka niya. Kung totoo ang pananampalataya mo kay Kristo na siya ay tagapagligtas, dapat naligtas ka niya. Kung totoo na ang pananampalataya mo kay Kristo ay hari, dapat pinaghaharian ka niya. The thing is this, you cannot accept Jesus as a Savior only. Kailangan mong tanggapin siya na He is Lord and King as well. Kasi kapag sinabi mong, I accept you as my Savior, pero ayaw mong pasakop sa Kanya bilang hari, ayaw mong sumunod sa Kanya, ibang Jesus yun. Kasi si Jesus, hindi mo pwedeng hatiin sa gitna at sasabihin mong, okay, I accept you as my Lord. I recognize you as my Lord para maligtas lang ako, pero hindi ako magpapasakop sa'yo at magpapabago ng buhay. Hindi pwede yun, hindi mo pwedeng hatiin si Jesus eh. Jesus is our Savior, Lord, and King without division. Hindi mo pwedeng paghati-hatiin. That's why, if you believe in the Lord Jesus Christ, you have to believe that He is our Savior and our King. That's the good news. The good news is, He died for you, He saved you, at the same time, He will rule over you. Hindi lang siya basta namatay para sa iyo, siya rin ay muling nabuhay at umupo sa kanyang trono upang pagharian ka niya at mabago ang iyong buhay. So yun lamang po, I hope naunawaan po natin yung gospel. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Magkita-kita po tayo bukas uli dito sa ating daily devotions.